buong sentence niyan, dito kay 송희롱은 이해자에게 심각한 정신적 고통을 줄 수 있으며 직장 본위들을 나쁘게 만듭니다. sabihin, the sexual harassment can give serious mental pain to victims and kasman tayong nyo, and make bad atmosphere in the workplace. Yung ibig sabihin nung ating pangatong sentence. So last sentence na tayo. The last sentence, check natin. 이를 예방하기 위해, so may si 위해, some Persian, and then okay, 회사는 또 회사는 성희롱 예방 교육을 실시하고 있습니다. 실시하고 있습니다. So 회사는 yung ating topic. Okay, 회사는 성희롱 예방 교육을 실시하고 있습니다. So meron tayo dito 실시하다. Okay, 실시하다, that is para siyang to promote or to execute or ipatupad. 실시하다. That is to, ano ba yung pagpatupad? Tama ba? Execute? Execute. Yan po. Silsyada is to, sa Tagalog kasi pagpapatupad. Okay? Pag-implement is to execute. Silsyada. So dito meron tayong koisumnida, which is progressive. Okay? Or nag-state pa rin na andun pa rin siya. Okay? So, first ating first clause natin. So, rule, ibig sabihin, this, siya yung bagay. Okay? So, that is to prevention to this. Yan po yan. To this, anong yung tinutukoy niya? Yung sexual harassment. Okay? So, for prevention of this, or sexual harassment. Okay? And then, 회사는, so the company, 실시하고 있습니다, is executing or implementing. Implementing what? Yung ating object. Okay? 성희롱 예방 교육. So, implementing a sexual prevention training or sexual harassment prevention training. Okay. So, sa madaling salita, itong 이를 예방하기 위해 회사는 성희롱 예방 교육을 실시하고 있습니다. ibig sabihin, to prevent or to prevention for this, the company implementing or executing sexual harassment prevention training. Okay? So, sagutan na natin. Number 1. Naintindihan nyo ba guys yung meaning ng paragraph? Ha? Nag-guess ninyo? Okay. Ulitin natin. Pinaka-main. Pinaka-simple na lang. Okay? So, sabi rito, the sexual harassment inside the workplace speak to sexual force or sexual harassment occurs in the workplace. This is the sexual language or act and not one physical contact and etc. are included. 성희롱은 the sexual harassment 줄 수 있으며 can give 심각한 정신적 고통 can give serious mental pain to 피해자, to victims, and 직장 분위기를 workplace environment or workplace mood
make bad, okay, or make bad atmosphere in the workplace. 이를 예방하기 위해 to prevention for this, the company 회사는 실시하고 있습니다. executing or implementing 성희롱 예방, that is prevention to sexual harassment, 교육, that is education or training. Okay, number 1, choose the correct statement sa apat na choices. Number 1, 성희롱은, so the sexual harassment, 신체 접촉만 포함합니다. Man, that is meaning only. O tama ba? Yung 신체 접촉 lang daw yung kasama. Poham is, ano meaning poham na nga? Poham is, kanina binigay ko, ano meaning poham? Poham means, poham hada? Ha? Included po. Okay, included. Very good. Okay? Ibig sabihin, sa sexual harassment, included lang daw, only, 신체 접촉. What is 신체 접촉? That is physical contact. Tama ba? Physical contact lang daw ba ang kasama? Hindi, kasi meron pang somjogin o no. Sexual language. Okay, meron din sexual act. Okay, na binanggit. Sabihin, mali po yung number 1. Okay, tama yung, kasama yung hinche, no? Yung physical contact. Pero ang nagpamali sa kanya is merong nakalagay na man. Man is only. Kapag nilagay mo po yan sa isang noun, okay, nagbibigay meaning na siya na kumbaga lang sa Tagalog. Okay? Kaya mali po siya. Tama sana yan kapag walang man. Okay? Kapag ang statement is 성희롱은 신체 접촉 포함합니다. Correct. Yun. Dahil may man siya kaya naging mali. Number 2, 성희롱은, okay, so the sexual harassment, 피해자에게 정신적 고통을 줄 수 있습니다. Okay? So, can give 고통. Ano si 고통? 고통 is Mental pain. mental pain. Okay? 정신적 is mental pain. Pain. 2, piheja, victim. So, kayo, napag-guilty kayo na yan, nagbibigay siya ng mental pain sa victim. Diba? Ito po yun. Ayun, Julsu, Isumyo. Ayan. Okay? So, tama po siya. Nagbibigay siya ng mental pain. So, mark natin ng correct. Number 3. Okay? 성희롱, sexual harassment, 문제가. Okay, so the problem for sexual harassment, 발생하면. So, meron tayong myon. So, praise natin dito yan. Si myon is, may meaning yan ng if, di ba? Kung. Sa condition. Okay, if sexual harassment problem occurs, or kapag may nangyari sexual harassment na problema, 성희롱 예방 교육을 합니다. Okay, so magkakaroon daw ng prevention training for sexual harassment. Tama ba? Napin dito yung part na yan. Yung 예방 교육, ano po yun? 성희롱 예방 교육. Okay? Yes, gagawin yan, ini-implement yan para sa prevention, okay, ng sexual harassment. The sentence na ito, guys, no? Ang sinabi rito is nagkaroon or merong sexual training kung magkakaroon pa lang ng
sexual harassment na problema. Sa statement, kahit wala pang nangyaring sexual harassment, is nag-implement na yung company o patuloy na nag-implement kasi hago isumida eh. Kaya mali po. So dapat po ang tamang sagot dito is si Song Hirong Yebang Kyunyuber. Okay, dapat ang nakalagay dito is dapat nakalagay po dito. Okay, Song Hirong Yebang Hiwie. Ito po dapat nakalagay po dito. Yan po dapat ang nakalagay. Is natin ha. Ito po dapat ang nakalagay dito. Kasi isipin ito kung may condition, kung magkakaroon pa lang daw ng problema sa sexual harassment, doon pa lang magkakaroon ng training sa company. Kaya mali po siya. Kasi ang sabi sa statement is nagkakaroon or merong patuloy na nagkakaroon ng training para ma-prevent ang sexual harassment. Kaya mali po yung number 3. Kasi nagbigay siya ng condition kung magkakaroon pa lang daw. Ibig sabihin, ang point dito, kung walang sexual harassment, hindi magkakaroon ng training. Diba? Kaya mali po yung number 2. Okay? And then number 4, Chikyang Punwigigan na po yun. So, may dito. Yan. Okay? So, may condition ulit. Kung bad ang atmosphere sa workplace, yun po yun. Chikyang Punwigigan na po yun. Then next phrase, Song Hirongi Alseng Halsui Sumnida. So dito si Ulsuita, which is can occur. Sabi, pwedeng mangyari ang sexual harassment. Song Hirongi Palseng Halsui Sumnida. So can occur sexual harassment. So buong sentence yan, ang ibig sabihin, if the atmosphere in the workplace is bad, can occur sexual harassment. Tama, mali? Kapag daw masama ang mood or ang atmosphere sa workplace, ay pwedeng magkaroon ng sexual harassment. Ha? Tama, mali? Ano guys? Tama, mali number 4? Mali po. Parang. Okay, bakit? Okay, explain ko ha. Okay, this is wrong statement po. Okay, kasi baliktad po siya. Okay? Sabi sa number 4 kasi is kung masama ang bad atmosphere or kung bad atmosphere ang workplace, pwedeng magkaroon ng sexual harassment. So ang tama po kasi dyan is baliktad natin, dapat ang condition niya is kung merong sexual harassment, pwedeng maging bad ang atmosphere sa workplace. Okay, yun po yung baliktad po siya. Kumbaga, kapag merong nangyaring sexual harassment sa loob ng isang workplace, ay ibig sabihin, pangit na yung atmosphere sa workplace na yun. Yun po yung tamang statement. Dapat ang nakalagay dyan is Song Hirong Palseng Hamyon Chikyang Punwigiga Alsui Sumida. Yun po yun. Or Chikyang Punwigiga Alsui Sumida. Yun po yun. Okay? And dito binanggitin dito, Chikyang Punwigiral na Pugye Mandumida. So, makakagawa daw ng bad atmosphere kapag merong harassment. Dito kasi baliktad eh. Kung merong daw bad atmosphere, doon pa lang daw magkakaroon ng sexual harassment. Okay, so baliktad. So mas okay na nagkakaroon ng kapag merong sexual harassment, doon pa lang nagkakaroon ng bad atmosphere. Siyempre, meron ng sexual harassment, kaya bad na yung atmosphere. Hindi na maganda yung vibes ng workplace kasi may nangyari ng sexual harassment eh. Okay, kaya mali po yung number
or. Okay? Gusto nyo bang malaman yung pinaka-easiest way? Okay? Ha? Sige, sir. Pakita ko sa inyo guys ha, yung pinakamadali na part lang. Na kayang-kayang sagutan within less than a minute. Basta marunong kayo magbasa at alam yung mga vocabularies. Hindi naman totally lahat ng vocabularies dapat alamin. Basta alam nyo lang siyang maintindihin yung part ng sentence. Okay? So kapag ganito guys, no, kapag ganyan kahaba yung paragraph, kung binasa mo kasi yan, uubos na ang oras yan. Okay? Kapag naman ang instructions, hanapin mo lang yung cut doon. Okay? Tus, same. So gawin mo lang, hanapin mo lang yung kaparehas. Diba? So sa salita naman, may magkakaparehas dyan. May mga part lang na medyo tricky yung choices kasi ginagamitan nila ng mga synonym words. Okay, which is yun yung nagiging confusing sa iba. Kaya dapat alam nyo yung mga synonym words kasi madalas dito yung sa choices, hindi mo makikita yung salita sa paragraph kasi naka-synonym words siya. Okay? So number 1, ito yung isang tip. Pag ito yung part ng question, okay, at then same, tingnan kagad yung topic, song hero. Okay? So ngayon, hanapin mo lahat ng song hero po dito. Markahan mo lahat ng song hero dyan. Sa part niya yan. Yan. Ayan. Okay? So song hero din po yan. Ayan. So and then, check mo po yung next word niya. 진짜 접촉만 포함합니다. Tingnan mo si Song Hiro. May kasunod ba siya dito? Wala. So wala sa part na yan. Dito, Song Hiro. May kasunod ba siya dito? Okay. So sa part na ito is ito si Simche Chopchuk. Tingnan natin. Simche Chopchuk. May nakalagay ng man. Nakalagay bang man dito? So Wala. dito, wala. Kaya automatic, mali na si 1. Number 2. Yung topic ulit natin, Song Hero. So, Song Hero. So, next ito is Piheja. So, Song Hero. Ito, may match na dito, Piheja. Next natin, 정신적 고통을 줄 수 있습니다. So, 정신적 고통을 줄 수 있으며. Same lang po yan. Okay? So, possible answer, number 2. Common hold kasi parehas. Number 3. 송희롱 문제가 So, 송희롱 tingnan natin, 문제가 sunod niya. Tingnan mo lang. Kasunod ni 송희롱 문제. So, wala ka nakita. 발생. 발생하면 Okay, so 발생하면 is part Butas. Okay, so of course, wala din. 송희롱 예방 교육. 송희롱 예방 교육. So, sa part nito, ito po siya. Okay, so tingnan natin. 송희롱 예방 교육. And then tingnan nyo. Sabihin, andito sa part na siya. Okay, so ito yung part na yan. So, hindi po siya nag-match. Ibig sabihin dito, sinasabi, is for prevention. Okay? And dito naman is condition. Kasi meron tayong mute. Condition kapag merong mangyayaring sexual harassment. So, sa part na ito, dapat may alam ka sa mga grammar suffixes para makita mo yung difference niya. Yan, ito is mali po kasi dito is we he, or. Dito naman condition, magkakaroon pa lang. Iba kasi yung para or to kaysa sa pagbibigay ng condition. Kaya mali ko yung number 3. Number 2, okay, so dito ang ating subject is 직장 분위기. So, 직장 분위기, ito po, 나쁘면, so condition. Okay, i-check natin. Ito is 나쁘게 만듭니다. Part na yan, can make or make bad atmosphere. Ito is sabi kung bad ang atmosphere. The next, 송희롱이 발생할 수 있습니다.
So, sa part na ito, tingnan natin kung may palseng, halso. So, mali po. Kasi, ang part na ito is yung harassment, sexual harassment, and then, ang sinasabi na can is can give. Ayun po yun. Ito is can occur. So, automatic mali po. Yan po yun. Okay? So, at least, kung ganun yung way ng pagsagot nyo, makukuha nyo yung sagot in less than a minute. Kasi kung medyo mahina yung pag-analyze nyo guys, uubos kayo dito at least 3 minutes siguro bago nyo masagutan kung hihimay-himayin yung word by word. So, mas better kung direct na agad sa choices and then i-analyze na lang sentence by sentence. Yun po yung isang strategy na ginagawa ko kapag ganito yung part ng question. Pero, maaari kang magkamali dyan kapag merong mga synonym words na nakalagay na iba. Okay? For example na lang, yung napuda. Okay, napuda. Isa may nakalagay dyan, anchota. Okay, synonym yan. Anchota saka napuda is same na bad or not good. Okay? Ito po yun, ang isang kaya dapat aware din. Kaya, ang labanan din dito sa paragraph na question is nakabase din po sa inyong vocabularies. Okay? So, yun lang guys. Pero guys, kayang-kaya nyo to. Basta, na-browse nyo lahat ng vocabularies dito sa book 1 and book 2. Lalo na pagdating sa culture. Kasi mostly, ang question po sa paragraph is about sa culture po. Yan po ang madalas na question sa pagdating sa mga paragraph question. Okay? So, now we will move to chapter 35. So, chapter 35, simple pa guys? Ito, tapos na tayo sa sexual harassment. Move na tayo sa madaling vocabularies. Tapos tayo sa mahirap na vocabularies. Okay? So, workplace management, ito po yung gamay na gamay natin kasi ito yung mga vocabularies madalas kong ginagamit dito sa factory. Okay, so 작업장 관리. So 작업장 is same as workplace. Okay, anong kaibahan niya kay yeah? Wait lang, ayos na sulat natin. Okay, 작업장 versus sulat niyo po ito guys ha. So, 작업장 saka 직장. So, parehas po siyang workplace. Okay? Di 작업장, ito talaga yung workplace, guys. Workplace for production. Kumbaga, sa loob mismo ng factory. 직장, okay, workplace din po ang term nito sa ibang, sa English po, no? Pero ito po mismo po yung company. Tinutukoy po dito. The other term for WESA is 직장 po. Ito mismo yung company. Yung 작업장 is ito po yung department ng production, workplace, kung saan ka nagtatrabaho. Kung anong part mo sa 직장. Kumbaga, mas malaki itong si 직장. Itong si 작업장 is nasa loob ni 직장 po. Okay? And 관리, that is management. So, vocabularies natin dito is about related to workplace environment and madali naman yung ating grammar suffixes. Bishida. Okay? Sa English, ito si let's or tara. Tagalog. Yan po yun. Or tayo na. Yan po yun. Let's. Okay? So, vocabularies natin dito. So, workplace environment, workplace, 작업장, 환경 is environment. Okay? 관리, that is management. The next is, first, mapasin nyo sa part ng vocabularies, mayroon naka-thumbs up, ay thumbs down pala, thumbs down and thumbs up. Sabihin, good and not good. Okay? So, to be dirty, madumi, ropta,
So, pag kinonjugate yan, that is orowoyo. Pero, Orowoyo. Okay? Orowoyo. Then next, pupimes. That is ongmang. Ongmang. ongmang이다. So, paano tayo conjugate? ongmang이다. 엉망이요. 엉망이요. ongmangyo? Hindi po. Okay, this is ida. Ay, 엉망. 엉망. ongmang입니다. ongmang이에요. Okay? Nandiyan po si Mm. ida. Okay, same lang po ng i에요. Okay? So, ongmang이다. So, to be mess. Ano yung mess? That is magulo. Makalat. Okay? Ay, na. Magulo, makalat, madumi. Okay, lahat po yan. Halo-halo na. Kumbaga, general po ng kumbaga, parang dinaanan ng bagyo. Okay, messy. Yung merong messy sa part ng, alam ko yung messy. Okay, yung sa part ng book 1. Okay, that is Ojiropta ba yun? Ano ba? Ojiropta? May Messi rin dun eh. Messi. Ito yun naman yung Messi na DC. Okay, pala sinabi natin Samushiri ga o Samushiri no mo Ojirowo yo Chongsu haseyo. Itandaan nyo pa yung conversation na yan sa book 1. Samushiri. Okay. So, Samushiri 너무 어지러워. Chongsu haseyo. Okay, so nakakahilo yung office. Okay? Pakilinis. Sabihin, nakakahilo dahil makalat. Yan po yan. Ibang term po niyan. Ang other term po ng ongbang no, dito sa company is ito yung madalas kong marinig. That is Chijopun Ada or Pun. Chijopun eh. Yan po yun. Sabihin, makalat lang siya pero hindi siya yung sobrang mess. Kumbaga, hindi lang nakaayos ng gusto. Ang kaibahan nito, si Ongmang, okay, is parang dinaanan siya ng bagyo. Ganun siya kagulo. Okay, makalat, magulo. Si Chijo Punhada is konti lang. Okay, hindi messy rin siya, pero hindi siya ganun kagrabe. Chijo Pune. Okay, madalas kong marinig sa panjang pag sinasabi. Okay. Alimaru, kung 작업 때 왜 지저분해? Sabi. Okay, bakit daw yung aking lamesa is makalat? Ibig sabihin, yung lamesa ko lang makalat. Okay, kapag sinabi natin ongmangida, sabihin, yung buong lugar na yun, o buong kwarto na yun is talagang makalat. Yun po yun, ang kaibahan nila. Okay? The next is 냄새가 심해. Okay, 심하다. Ano nga si shime? Shime is Severe. severe. Okay? So, sobra. Sobrang smell is 냄새. No. Okay? Sobrang baho. Okay, 냄새. 냄새 is ito yung amoy. Okay, 냄새가 심해. Okay, sobrang baho. Okay, hindi ko kayo sabihin na 냄새가 나빠요. Okay, kasi nakalagay ito is bad. Okay? Yan po yun. Kasi sobrang maamoy, that is, syempre, pag sobrang maamoy, so, ang dating na nun, mabaho. Okay? Yan po yun. The next, to be noisy. Okay, suomi shimada. To be noisy. Yan yung alam yung noisy. 시끄럽다. Okay, very good. So, suomi is, ito yung ingay po, no? Na binubuo o nanggagaling sa factory. Shimada. Ito namang shikoropta, ito yung general. Okay? Shikoropta. Korowo. Yeah. Korowo, that is also noisy.
Itong si Suomi is nanggaling po ito sa pinaghalong sounds at noise. Okay? Alam niyo yung word na sorry? Okay, that is noise. Sorry, girl. Okay? Okay, and alam niyo yung word na umak? Umak is sound Music. or music. Okay, umak. So, dyan po nanggaling yan. So, and then, and umak. Kung pinagsama natin yan, so sobrang ingay na kasi noise saka sound. Kaya pag sinabing Soumi Shimada, that is the severe. Okay, severe noise. Sobrang ingay talaga. Narinig nyo, nakito, cholkong, yan. Tinig ng press machine yan. Cholkong, yan po yun. Okay? O kaya, yung ingay nung ventilator. Ting, yan. Okay? Yan, ganun po yung ingay mo niya. Okay? Iba naman yung... sir. Ha? No. Hindi na nakato. Okay. Eh, yung noisy na kwan, ingay, noisy ng kwentuhan. Tandaan nyo pa? May noisy rin yun, nakaraan. Pag kumakain. That is, odolka. Okay, ito naman yung ingay din, noise naman ito, to make noise, odolka. Okay, kapag nagkukwentuhan naman, noise to na, to kwentuhan. Diba ito yung kumakain, odolka, na nagkukwentuhan, yan po yan. Okay? Kumakain, sir? Diba nung ang topic natin Parang is about, sorry yun, di ba? that is, sorry rule, Pag sorry rule, niluya. yes, sorry rule, Charita. Charita ba yun? Okay, sorry rule, Charita. Yun yung pag-umunguyan naman. Okay? Yung pag-umunguyan niya. Ito naman, is todolka, ito yung kwentuhan. Gumagawa ka ng ingay. Ismisan. Okay, kumbaga, ito yung noise na verb. Okay, verb po siya. Paggawa ng ingay. Okay, pa. Okay, so dito, next natin, sulta. So, common, nasa bukon din yan, to speak. Okay, magwalis, sulta. And, takta, punasan. So, pwede siyang imak. Okay? So, common na po ito, takta sa sulta. Sa positive naman tayo. Okay, so yung negative is, so ito guys, no, binibigay po niya dito yung opposite meaning, no? Kung dirty is koropta, ang tingin naman is kekuthada. Kekuthada. Okay, malinis. Iba naman yung tuklin. Yun yung verb niya. Ano yung verb ng kekuthada? Chongsohada naman. Ito naman yung action niya. Not to clean. Yung pagiging malinis, that is kekuthada. Okay? And then ito naman, next, chongnihada. This is chongri, but pronounced as chongni. Chongnihada. That is to arrange, to organize. Okay, common verb na yan. Okay? And then, itong si to be pleasant, wejokhada, the opposite po ito, no? Opposite ko ito ni ongmangida. Okay? Ongmangida. Okay, ongmangida and then wejokhada. Ito magulo, ito maayos. Be pleasant. Kumbaga, lahat andyan na. Okay. Mabango, maayos. Yan po. Maaliwalas. Okay. Andito na siya lahat. Opposite din siya ni Nemse. Yan. Wejokhada. Okay? The next, chiuda. Chiuda. To clear or to remove. Ayan guys. To clear or to remove. Yung term ng to remove, pwede rin pe. Okay, pe. Peda. Ayan, to remove. Okay, tanggalin. Yun namang parang almost synonym siya kasi ni chiuda. Okay, clear mo. Pe. Igo pe. Ito tanggalin mo. Pag namamisan, ang term, for example, ayaw mag-overtime, no? So, ang overtime kasi sa Korean is chanok. That is OT, overtime.
Okay? So, pag kasabihin ko na mag-aalas 5 lang ako, ang term po sa Korea, hindi yung pagsabi na onoy taso chikaji. Yung today I'm until 5 p.m. So, hindi po ganyan yung term sa kanila. Kapag ayaw mo mag-overtime at hanggang alas 5 ka lang, sasabihin mo sa Korean, pwede po bang tanggalin yung overtime. So, sa Korean, ang pagsabi nun, o늘, okay, chanop edo deyo. Chanop edo deyo. Yung po yung peda, that is to remove. Peda. To remove. Okay? 해주세요. pwede rin. Please remove overtime today. 오늘 잔업을 해주세요. Pero kung kapalam ka, gamitin si ado deyo. Permission. O yun. So, yung ang iba, yung una ginagawa ko yun na pajanin, ano, nasa chikaji. Sabi yung ganon. Pero pag nadinig ko naman, ibang Koreano ang salita, ang paalam nila, pajanin, honor, tanable kayo ngayon. Yung sinasabi, yung sinasabi nila. Bakit kaya? Ang term nila, imbis na magsabi ng alas 5 lang, ang way ng pagsabi nila, pwede bang pakitanggal ang overtime ngayong araw? Ganun, ang way po nila. Imbis na sabihin yung alas 5 lang. Okay? So yan po, sinya ko lang yung base sa experience ko dito. Di ba? Para sa ating mga Pilipino, mas gusto natin sabihin na alas 5 lang ako ngayon. Diba? Mas saray tayo sa ganun, diba? Pero sa Korean, ang way nila para magsabi ng alas 5 lang is tanggalin yung overtime. Okay, yun yung way nila. Okay? The next is to ventilate. To ventilate is wanki haga. Okay, from the word ventilate, no? Okay, may bintana dyan, kumbaga parang palitan yung hangin. Okay, to ventilate, magkaroon ng exhaust or buksan yung bintana. Sa company kasi namin guys, no, hindi pwedeng lagi nakasarado yung mga pintuan. Kasi yung amoy ng makina, kapag lagi na-close yan, is mabaho talaga. Kailangan palitan yung hangin. Yan po yung meaning po ng to ventilate. Okay? To change the air. One hihada. The next, to throw. Okay, para nakalimutan nyo pa ito. Ano yung to throw away? Itapon? Urida. Okay, porida. Okay? Basic, no? Then next, jagop-jam. Ayan, workplace na yan. Synonym niya si chikjang. Ayan, explain ko na kanina. Baka ma-confuse kayo. Okay, chikjang, sakay, jagop-jang. So, okay, alam niyo na yung difference niya. Okay? So, ano naman yung difference ngayon? Tala, discuss natin yan. So, chikjang, ano naman si Tigwon? Tigwon, saka si Wesawon. Wesawon, saka si Jagopcha. Yan. Tatlo na yan. Okay? Si Chikwon, ito yung empleyado. Okay, employee. Employee. Kumbaga all. Okay, lahat. Kumbaga, hindi lang kahit kumbaga sa buong chikjam, sa buong company. Okay, ito yung lahat, ang tawag po sa kanila, chikwon. Yung lahat na empleyado. Wesawon, ito po yung sa office lang. Okay, office employee. Kumbaga, naka-white collar po ito mga ito. Kumbaga, sa factory kasi guys, no, mayroon pong opisina. Bukod yung mga nasa production, bukod yung mga nasa opisina lang. So, yung mga nasa opisina, ang tawag sa kanila is Wesawon. Okay. Wesawon na Kapag ngayon sa bukto. Yes, ano po? Wesawon na sa bukto, di ba? Kasi nadidiscuss natin sa bukwan, company employee. Yes po. Okay. So dito kasi, napakita ko lang po yung difference po niya. Okay, para pag na-encounter natin dito sa Chikwon, ito po lahat yun. Kasama niya si Wesawon saka si Jagopcha. Si Jagopcha naman, ito po yung worker sa production. Okay, worker sa production. Production worker. Yan po, production worker. So yung Chikwon, ito po yung included niya.
Wesawon sa kasi Tagokja. Nag-guess so guys, yung difference nila? Yes. Yan po yan. Okay? So, si Tagokja, ito yung meron sa Tagokja. Yan po yan. Si Wesawon, ito yung meron sa office ng company. Si Chikwon, ito yung mga employee sa Chikjang. Chikjang, ito yung buong company. Okay? The next, Chagokde, it is workbench. Ito yung table mo sa trabaho mo. Yung table sa trabaho mo, kumbaga yung pwesto mo. Yan, Chagokde po tawag po doon. Hindi ko mapasin nyo pa nag-video ako, mayroong table doon sa gilid ko. Bisa doon ako nag-edit ng mga post ko sa Facebook. Okay? Yan. The next, okay, basic verb, yolta. Yolta is to open. Manjo, first. Togu. Togu is tools. Yan po. Synonym ni Togu is si Jangbi. Is part din ng equipment. Okay? And dito wala tayong time. Sa assignment na to guys, 1, 2, 3, 4. So natin bukas para ma-discuss ko na itong si Grammar 1. Okay? Si Bishida. So, ito basic lang guys itong grammar suffixes na ito. Madali masusundan ito. Yan po. So si Sam Kongu. Yes, Kongu is also tools din po. Okay, Kongu. From the word ku. Okay, so Kongu, this is factory tools. Okay, Kongu. Ito lang yung mga tools sa loob ng factory. So nanggaling po siya kay Kongjang. Kongjang is factory. Diba? Gu is togu. That is tools. So, Kongu is factory tools. So, mga kagamitan sa loob ng factory. Okay? Jangbi is part din ng tools pero about sa equipments naman. Dito naman yung mga parts ng mga makina. Is Jangbi. Or parts ng mga gears, sa mga safety gears. Okay, yun po yung Jangbi. The next, ulit tayo dito. Okay, si Bishida. Ito yung suffix na ginagamit para gumawa ng mungkahi o imbitasyon. Ito yung magyayaya ka. Okay, so para ba sabihin sa Tagalog, yung i-invite mo siya na gawin ng isang bagay. Diba sa Tagalog, ito yung tayo na. Alis na tayo. Okay, gawin na natin ito. Ano po yun? Sa English, ito yung let's or shall we do now? Okay, shall we go now? Alis na ba tayo ngayon? Ito po yung snap-on. So, mas better gawin sa English yung let's. Okay? Saan ginagamit? Ginagamit lang ito sa mga taong kaparehas mo ang edad o posisyon. Doon mo lang po ito pwedeng gamitin. Si Bishida. Okay? Hindi ito pwedeng gamitin sa mga mas nakatatanda sa iyo or boss sa trabaho. I-guess nyo guys, hindi ito pwede. So nakatake note din po dito to. It cannot be used when speaking politely to superior or older person. Okay? Ayun, sir, sa tropa pa lang. Yes po. Kumbaga sa kaparehas lang. Doon na siya pwedeng gamitin. Okay, malapit na palang time. Okay? So, ito guys, no? Meron ibang form po ito. Bago ibigay yung ibang form niya, no? Explain ko muna yung grammar structure nito. So, grammar structure nito is kapag ang verb stem is nag-e-end sa consonant, that is upshida. Pag ang root word ng verb o verb stem ending vowel or L, bishida. Eh, bakit walang adjective? Sa verb lang po siya dinidikit. Example, shidakada. We start. So, kapag sasabihan mo is yung ka-level mo lang, sijak hapshida. Okay? Kapag naman mas bata ka sa'yo, sijak hajak. So, verb, stem, plus, jak. Ito yung casual. Dokja, ganun.
Yes po, informal. Sasabihin mo lang ito sa mas bata sa'yo. Usually, ito yung maririnig mo kapag yung boss mo nagayaya sa'yo. Aja. Okay? Kapag naman yung ka-level mo lang, okay, kapshida. Katrabaho mo, yun po, kapshida. Huwag mo lang sabihin sa boss mo. Kapag boss mo naman, honorific, okay, ang gagamitin nyo po is si na mas mahal lumanay. Ito po yan. Okay? For example, sasabihin mo yung boss mo na mag-start na po tayo. Okay? So, kapag ending vowel, that is Shijio. Shijak ha Shijio. Okay? Hindi yung Gio na question mark ha. Kasi iba magiging ang expression nun. Ito yung di ba? Hindi yung may dating nun. Okay? This is mahalumanay, pababa. Okay? Shijak ha Shijio. Yun po yun. Ito po yung gagamitin kapag sa formal. Kapag for, honorific. Formal. Yan. Okay? And, ang iba pang part dito guys, no? Pwede rin po itong gamitin si Ayo and Oyo. Pag mag-i-invite. Pinarinig ko ito sa mga Korean. Okay? Pero, meron lang additional. I-add mo si Kachi. Yan, kasi Kachi is together. Diba? Kachi mogoyo. So, tara sabay tayong kumain. Ano po lang magiging nuance nun. May dating po nun. Kachi kayo. Yung po yun. Okay? Mas, kumbaga, ito yung karaniwang mas magalang. Okay? Compared dito kay Ishida. Okay? Yan. Kung ayaw mong gamitin si UCG, pwede mong gamitin si Ayo or Oyo. Pagdagan mo lang ng Achi para lumabas yung expression na ini-invite mo siya. O nag-suggest ka na sabay kayong gawin yung action. Okay? So, for example, guys, no? So, dito, tingnan sa book. Sabi dito. Okay, so 작업할 때는 이렇게 반드시 작업을 입읍시다. Okay? So dito, 작업복. What is 작업복? 작업복 is kalimutan nyo na guys. Work clothes. Okay, work Work clothes. clothes. Okay? So, work clothes. So, phrase natin dito, 작업할 때는 ating topic. So, when doing work, 작업하다 is to work din po, no? Same lang po ito ni ilhada. 작업하다. Yan. Kung si 작업 or 직업 is occupation, so 작업하다, that is to do, the work. Okay, sa loob ng 작업장. Okay? So when doing work, okay, 반드시. 반드시 means make sure. Yan po sa Tagalog. Ay sa English, make sure, 반드시. Or sa Tagalog is tiyakin or siguraduhin. Po sa Tagalog, 반드시. So make sure that yung ating workloads, okay, that is ibubsida, sabihin let's wear alin yung ating working clothes. So dapat yan. Okay, so guys, mag-end na po yung ating class. So baka hindi tayo makapag-class by tomorrow guys, no? Gagawa ko ng question na po para sa Lunes. Okay, so ang magiging part ng ating quiz is hanggang dito po kay
Ishida sa work environment po ang magiging part natin. Okay? So, yun lang guys, and see you po on by Monday na. Okay lang ba yun guys? Para makapag-memorize kayo ng vocabularies from chapter. Maganda kasi guys eh. Okay? Ayun. 5 minutes pa. Lagi na lang tayong now off. Okay? From chapter 31 to 35. Okay? Yan po yun. So meron pa tayong 5 minutes. Gamitin natin. Pangalawa dito. Okay. So, chakubi kunnameon. Okay. So, kapag tapos na ang trabaho, kung tapos na ang trabaho, 작업장을 정리합시다. Okay. So, 정리합시다. 정리하다, that is to organize or to arrange. So, let's arrange the workplace. Kung tapos na ang trabaho. Chakubi. Okay. And then dito, pangatlo, 주말에 같이 고향 음식을 만들어 먹읍시다. Okay, 만들어 먹읍시다. Sabihin nun is, let's eat, okay, and make hometown food all together on weekend. Okay? So dito merong guys na pahabol si textbook. Okay, in response to question using ulkayo. So, bishida can also be used. So, ibig sabihin, pwede daw gamitin si bishida sa pagsagot kay ulkayo. Ano na yung topics na ito guys? Si ulkayo? Shall we? Okay, shall be very good. Okay? Kala ko nakalimutan na eh. Okay, ito yung ito yung asking a opinion or suggestion. Ini-invite mo siya. So, sa English, shall we? Okay, sa Tagalog, ito yung gusto mo bang? O yun, sa Tagalog. Okay? So, pwede ko yung bigyan ng example, no? For example, madalas ito marinig ko sa company. Ano yung mas nangyaya yun? Okay. Example. Okay, so andyan. Nabasahin tayo? Ha? Yan. For example, pagkatapos ng trabaho. One bat. Ha? Let's drink. One battle. One. So, ano may isagot One dyan? battle. Sagot dyan. Pag sabi niyang yes, ne, Ne. 합시다. 네, 합시다. Yan. Okay? Or, yeah, haja. Yan po yun. Sabihin, tara, gawin natin. Pag hindi sir, pag negative sir, pagtatanggi sir. Ano yun? Sigan 없었어. Yan, pwedeng ganun po. Hurang-hura. Yes, 미안해. 지금 시간 없었어. Yan, wala akong oras sa ngayon. Yun ang ibang reason nila eh. Okay, wala silang oras. O kaya may ibang lakad. Okay? Yeah, pwede rin po. Ganun. So, itry nyo naman to. Ako ba yung pwede magandang example sa inyo? Gusto mo ba magsimula na tayo ngayon? Para sabihin sa Korean. Shall we start now? 지금 시작. 시작 kayo? Ayan. So, ang pagsagot dyan, eh? Anong pagsagot? 시작합시다. Okay. Very good. Okay. So,
Ilan guys, basic lang itong connector. Kaya nyo na ito. Okay? So dito, meron pa dito. Okay? EJ. Eikun hedo 될까요? Anong meaning nito? Kaya nyo. EJ. now. Eikun hedo 될까요? Now. Hmm? Okay, good. Could we Can we live? No. Ano ba? Ha? Ano yung EJ? Kalimutan ko yun Okay, Pwede EJ now? is... No. Okay. dapat Chigum ako versus EJ. Okay? Oh. Itong si EJ, itong si Chigum, ito talaga yung now. Kumbaga, ngayon, right now. Okay, walang Oh. minuto, walang segundo, basta ngayon na. Okay? Si EJ naman, okay, ito yung pagsabi sa Tagalog na sa ngayon. Okay, kumbaga, hindi kahapon, hindi bukas, sa ngayon. Okay, kumbaga, starting now. Or sa English, ito is from now on. Yan, from now on. From now on or starting now. Yan. Or starting now. Ito ginagamit ko ito is para sa akin, simula ngayon. Yan. Simula ngayon. Kaya sa ibang